Paano magbayad ng utang sa Moneycat via GCash? Yes, hello mga katropa! Once again, this is Pancha and welcome back to my channel. Last time sa in-upload nating video ay pinakita ko sa inyo kung paano mag-loan ng cash sa Moneycat Loan App. At kung hindi nyo pa napanood ang video ito, ay itap lang yung link niyan sa description natin. And for today's video ay papakita ko naman sa inyo kung paano babayaran ang inutang cash natin na iyon from Moneycat Loan App. So wag na nating patagalin pa, let's go! I-open muna natin yung browser at kung nag-download ka na ng app, much better. Ngayon, i-search lang ang Moneycat PH. Yung moneycat.ph na site yung itap mo. Mag-login lang sa iyong account by tapping Repeat Loan. I-enter lang yung naka-register na mobile number mo tapos itap ang Receive Password via SMS. At hintayin lang ang inyong OTP via SMS. Kung di na-receive ang OTP ay pindutin lang uli ang Receive Password pagkatapos ng timer. Pag na-receive na ay enter lang dito sa baba. Ayan, at papasok na kayo dito sa inyong dashboard. So yung babayaran ko ay 3,550. Yang 1,200 pesos ay yan yung babayaran mo kung gusto mong i-extend ng 14 days pa yung utang mo. Naku po, wag yan, scam yan. Hindi po mababayaran yung principal mo pag clinic mo yung extend loan button. Tapos dito sa itaas, meron akong 900 available bonus. Itatap ko lang ito at makikitang bumawas ito sa 3,550 pesos na babayaran natin. At naging 2,650 pesos na lang siya. Ngayon, itap lang itong full repayment button. Then, pay. Tapos, iselect lang ang payment option. Actually, maraming payment options dito na pwedeng gamitin. Sa akin, through GCash na lang yung pipiliin ko. Itap lang ang GCash Bills Pay. Meron lang siyang guys na 10 pesos na fee sa pag-process kaya i-make sure na merong adequate amount yung GCash account nyo. E-check lang ang agree to the terms and conditions. Tapos, itap lang ang select. Itap lang ang send instruction via email na nakaregister sa inyong account. At ayan, successful payment. Buksan lang ang inyong Gmail at i-copy lang doon ang reference number na babayaran through GCash. Sa email na ipinadala ng DragonPay, itap lang ang link para sa instruction online. So yung status ng payment natin dito ay nakapending siya. At makikita ninyo dyan yung reference number at due date ng inyong pagbayad. Nasa baba din yung instruction kung paano magbayad through GCash. Ngayon naman, ay buksan lang natin yung ating GCash app. Itap lang ang bills, itap lang ang loans, tapos hanapin lang ang Dragon Loans. Siguraduhin lang na may enough money yung GCash nyo, pati yung 10 pesos na fee. Ngayon, ilagay mo lang yung amount. Then, i-copy lang ang reference number doon sa email na na-receive mo. At i-paste mo lang dito. Ilagay lang ang contact number at optional lang yung email. Ako, di na ako kumuha ng GEnsure Bill Protect. Depende na din yan sa inyo kung kukuha kayo. Kung okay na, ay itap lang ang next. Okay, Dragon Loans Confirmation. I-check lang maigi ang details. Then, pag okay na, just tap Confirm. Ayan, at i-save lang ang resibo for your future reference lang. Hindi pa yan automatic na madededuct sa dashboard ninyo sa Moneycat. Maghintay lang ng ilang minuto para ma-process. At makaka-receive din kayo ng DragonPay Payment Confirmation at GCash Bill Payment Receipt via email. At kapag makareceive na kayo, ay successful na ang inyong payment.
And that's all for today mga katropas. Thank you so much for supporting Fantastic Channel, ang channel na nag-upload ng mga tutorial videos tungkol sa YouTube and Facebook monetization, affiliate marketing, travel vlogs, at nagbibigay ng mga basic tips kung paano ninyo mapaunlad o mapalago ang inyong small business online. Bye-bye!